Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Matagal-tagal na din mula nang magsimula ang giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa din humuhupa ang tensyon at mas lalo pang lumalala dahil sa kabi-kabilang mga pagbabanta at pag-atake na marami ng mga tao ngayon at ibang mga bansang nadadamay. May mga nagsasabi na ngayong taon maaaring magsimula ang kinatatakutan ng lahat na World War III. Bukod kasi sa gulo sa pagitan ng Israel at Palestine na palala din ng palala at palawak ng palawak ang nasasakupan, tila umabot na din sa sukdulan ng bansang Ukraine sa kanilang ginagawang pag-atake sa bansang Russia. Sumasabay pa ang tensyon sa Southeast Asia na kung saan sangkot naman ang mga bansang China, Taiwan, ang Pilipinas at iba pang mga bansa na nakapalibot sa South China Sea na nakikipag-away sa kani-kanilang teritoryo. Pero sa kasalukuyan, ano nga bang magiging papel ng Pilipinas sa away sa pagitan ng Ukraine at Russia? Kung neutral ang ating bansa sa alitan sa pagitan ng Israel at Palestine, saan kaya papanig ang Pilipinas sa pagitan ng Russia at Ukraine? May posibilidad nga ba na madamay tayo sa hidwaang ito? 3 araw ang nakakalipas, umabot sa 1,000 mga Ukrainian troops na may mga kasamang mga tangke at armored vehicles ang nakapasok sa cross-border ng Western Kursk region bandang umaga noong Martes. Ito na ang may tuturing na isa sa pinakamatinding pag-atake na inilunsad ng Ukraine laban sa bansang Russia, dahilan upang akusahan ni Russian President Vladimir Putin ang provocation ng Ukraine. Kasunod naman ito ay nagsagawa ng missile attack ang Russian forces, gayunman bigo itong maitaboy ang malakas na opensiba ng bansang Ukraine. Dahil dito ay nagdeklara ng state of emergency ang Kursk dahil sa nangyari, ikinagulat hindi na lamang ng bansang Russia ang nangyari kundi maging ng Estados Unidos, mga bansa sa West at ilan pang mga bansa tulad na lamang ng Pilipinas. Noong nagsisimula pa lamang ang kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine, nagpahayag na ang ating bansa na noon ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte pa ang namumuno na mananatiling neutral ang bansang Pilipinas at hindi papanig sa kahit aling bansa. So we better nga itong neutrality na to, we just maintain it. Palayo taron di ita maapil. Dili ko mukumid og ako nga Amerikano ni amang re ingon ko nga padaan ako akong sundalo dili man nato ng away pag spill over mukatay ka na unya pabtor lang girang re na lisod na di ako pa presidente dili ko masugot basig usa ko sundalo. Subalit sa panahon ngayon, tila mas nagiging malinaw na kung saang panig ba talaga nakakiling ang simpatsya ng Pilipinas sa pagitan ng Russia at Ukraine. Noong taong 2019, sa ika-4 na beses na pagkikita nila President Vladimir Putin, pinagtibay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang commitment ng Pilipinas na magkaroon ng malakas na ugnayan sa Russia. Sa kanyang opening statement, binanggit ng dating Pangulo ang mga makasaysayang unang pagkakataon na nangyari sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Ayon sa dating Pangulo, bumalik siya sa Russia para palakasin ang partnership ng dalawang bansa. Dagdag pa ng dating Pangulo, umigting ang ugnayan ng Pilipinas at Russia sa iba't ibang larangan, gayon din ang kooperasyon ng dalawang gobyerno kabilang sa ekonomiya, seguridad at militar. Ayon pa sa dating Pangulo, mahalagang mapanatili ang naturang mga dialogo at palakasin ang mekanismo para lalong lumakas ang pundasyon ng lumalakas na relasyon ng dalawang bansa. Kung noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mayabong ang ugnayan ng Russia at Pilipinas, tila kabaligtaran naman ito ngayong panahon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. 2 taon ng Pangulo si President Bongbong Marcos Jr. subalit hindi pa niya nakakaharap ng personal si Vladimir Putin hanggang sa ngayon. Binisita lamang ni Russian Ambassador to the Philippines Marat Pavlov at nagparating ng pagbati mula kay Russian President Vladimir Putin sa pagkakapanalo noon ni Bongbong Marcos Jr. Subalit matapos noon ay wala nang naging usapan sa pagitan ng dalawang bansa.
Kung pag-uusapan naman ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, tahimik lamang ang Russia na kilalang kaalyado ng bansang China. Ayon pa sa ilang mga eksperto, kung sakaling kampihan tayo ng Russia laban sa China sa West Philippine Sea, yun ay dahil sa kanilang pansariling interes. Sa panahon ngayon ay nasa gitna tayo ng malaking pagbabago na kung saan ang pakikipag-alyansa ng mga bansa sa isa't isa ay isang mahalagang hakbang upang makatulong sa proteksyon at pagunlad ng isang bansa. Ang Pilipinas na may tuturing na isang key player sa rehiyon ng Southeast Asia ay may malaking ginagampanan sa namumuong tensyon sa rehiyon. Kung pagbabasehan din ang kinalalagyan ng Pilipinas, may tuturing na ito ay nasa strategic location. Ang Russia kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa rehiyon ay may malaki ring magiging papel na gagampanan. Itinuturing ang Russia na malaki ang impluensya sa lahat ng kontinente sa buong mundo. Sa kasaysayan, ang Russia ay nagkaroon ng magandang kooperasyon sa China, isang relasyon na mas pinatatag pa habang lumilipas ang mga dekada. Samantalang ang Pilipinas naman ay tinuturing na kapamilya ng Estados Unidos at may solidong ugnayan mula pa man noon. Ang bansang Russia ay palaging may pangunahing role pagdating sa pandaigdigang entablado at tiyak na mas pipiliin nila ang kanilang interes upang mas maging makapangyarihan pa at lalong mangibabaw. Totoo na ang relasyon ng China at Russia ay mas pinagtibay na ng kasaysayan, subalit hindi din naman lingid sa kaalaman ng mga dalubhasa na nagkaroon din ng tensyon at iringan sa pagitan ng dalawang bansang ito. Maaaring ang mga pangyayari na ito ay makaapekto sa paggawa ng desisyon ng Russia pagdating sa kung sino kanyang kakampihan. Sa kabilang banda naman ay nariyan ang Ukraine na parang kapatid na ang turing sa Pilipinas. Sa katunayan, dumating sa Pilipinas si Ukrainian President Volodymyr Zelensky para hikayatin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dumalo sa isang Global Peace Summit sa Switzerland. Sinabi ni Zelensky na may panukala ang Ukraine na ilalahad sa summit bilang basehan para sa kapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, kasama ang nuclear security, food security, pagpapalaya ng mga prisoners of war at ang pagbabalik ng mga batang Ukrainian na dinukot ng Russia. Sa naganap na Defense Forum sa Singapore, parehong nagsalita sina PBBM at Zelensky tungkol sa bansang China. Inakusahan ni Zelensky sa isang press conference sa Singapore ang China ng pagtulong sa Russia para hadlangan ang Swiss-organized Peace Summit sa pamamagitan ng pagpuwersa sa iba pang mga bansa at kanilang mga lider na huwag dumalo dito. Nagkasundo sina Pangulong Marcos at Zelensky na pagtitibayin pa ang diplomatikong relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Ukraine na naitatag 32 taon na ang nakakalipas. Nagpasalamat si Zelensky kay Marcos dahil sa hindi matatawarang suporta nito sa Ukraine sa gitna ng isyong kinahaharap ng mga bansa sa Europa. Nagkasundo ang Pilipinas at ang Ukraine na itataguyod ang kapayapaan at labanan anumang sigalot sa paraang politika sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi may tatanggi na sa panahon ngayon ay mas aktibo ang relasyon sa pagitan ng Ukraine at Pilipinas kaysa sa relasyon ng Pilipinas at Russia. Ikinatutuwa din ni Zelensky na lumalahok ang Pilipinas sa mga hakbang para sa kapayapaan. Sa pagbisita ni Zelensky sa bansa, nangako din ang Pilipinas lalo na sa multilateral agencies tulad ng United Nations para maisulong ang kapayapaan sa Ukraine. Very important have participation on the level of your leader participation Peace Summit in Switzerland. And of course, for us, it's very important that Philippines really support our territorial integrity and sovereignty, and we're very thankful for this. And thank you for having us here. Thank you for this invitation to invite him to participate Peace Summit. That there will be 3 very important issues on 15th of June. In Switzerland. The first one will be food security. I think it's also very important in our bilateral relation between us and Philippines. Nuclear security, that's important for all the world. I think so. And the third one, humanitarian one, where we count on your support. Yes, he said that Philippines will support this summit. I said for us it's very important him to come. He said he will come and he will participate in the summit. This great strong signal, and also we spoke about our bilateral agricultural relations. I think climate change is very important. I think we will work to do our trade between our countries wider. And I don't know, do you know, I said to the President that this year we will open embassy in Philippines. Yes, and I think yes, it's very great, big step to each other. We really want and count on strong relations.
Kinumpirma din ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na magbubukas sila ng kanilang embahada sa Pilipinas. Ibinunyag ito ng Commander-in-Chief ng Ukraine sa kanyang bilateral meeting kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginanap sa Malacanang noong Marso. Noong Pebrero ng nakaraang taon, nag-usap sa telepono ang dalawang lider tungkol sa pagpapalalim ng relasyon ng Pilipinas at Ukraine. Sinabi pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakaasa ang Ukraine ng patuloy na tulong mula sa Pilipinas sa gitna ng patuloy na pagsubok na kinakaharap ng kanilang gobyerno at mamamayan mula sa pananakop ng Russia. Nagkasundo ang dalawang lider na mas paigtingin pa ang 32 taong diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Ukraine sa pamamagitan ng pagbubukas ng embahada sa bansa. Itinuturing naman ni Marcos na magandang balita ang pagbubukas ng embahada ng Ukraine sa Manila at sinabing nakahanda ang kanyang administrasyon na tumulong sa plano ni Zelensky. Hindi pa rin natin alam kung ano nga bang mangyayari sa hinaharap. Walang nakakaalam na magiging mga pagbabago at lalong-lalo na hindi tayo sigurado sa magiging mga desisyon ng bawat bansa. Tulad ng akin ang nabanggit, marami ang maaaring mangyari sa hinaharap. Maaaring bukas ang kinikilala mong kakampi ay siya mong magiging mortal na kalaban at ang itinuturing mong public enemy number 1 ang siyang magiging katuwang mo pala sa susunod na araw.